Serbisyong traffic, tumitirik na tren at ang di manoy laglag bala modus sa Ninoy Aquino International Airport. Ilan lang ang mga ito sa mga hamong haharapin ni incoming DOTC Secretary Arthur Tugade. May mga plano na raw siya kung paano susolusyonan ang mga problema. May report si Ivan Mayrina. Isa sa mga tiyak na mamanahing problema ng Administrasyong Duterte ang masalimuot na sitwasyon sa traffic at transportasyon. I have to declare a crisis. I have to declare a crisis in the war against crime and dito sa part of the itong commuter trains and all. May crisis ako dyan. My crisis begins with EDSA. Hindi na mabila ang mga suhestyon at mungkahi para masolusyonan ang problema. Nagkaroon ng track ban, ipinasara ang ilang U-turn slot, pinagbawalan dumaan sa EDSA ang mga provincial bus sa walang terminal doon, mahigpit na ipinatupad ang bus lane, pinaalis sa mga informal settler at tindahan sa mga bangketa. At imbes sa MMDA, mga tauhan ng Highway Patrol Group ang pinagmando ng trapiko. Ang naiyo Ninoy Aquino International Airport naman, minsan ang nabansagang worst airport sa buong mundo. Bagamat patuloy ang pagsasaayos sa mga pasilidad ng paliparan. Pero isa sa mga pinaka-kontrobersyal marahil ang isyu ng di umano'y modus na laglag bala sa NAIA. Ang mga tren ng mga alternatibo sana sa mga gustong makaiwas sa traffic, makailang beses namang tumirik. Kung hindi raw ang bago ng problema, supply naman daw ng kuryente ang nagkaaberya. Dagdag pa sa sakit ng ulo ang mga hindi gumaganang escalator at elevator pati na ang box office sa pila sa pagbili ng ticket hanggang sa pagsakay. Kung si outgoing DOTC Secretary Jun Abayan tatanungin, nabawasan na raw mga naitalang aberya sa MRT kumpara nung nakarang taon sa ilalim ng kanyang pamumuno. May hamon din siya sa papalit sa kanyang si incoming Secretary Arthur Tugade. It is my moral obligation to ensure a smooth turnover and that he should succeed. He should succeed. Kaya ang papasok na bagong DOTC Secretary, tiyak masusubukan ng determinasyon at pasensya. Gaya halimbawa ng mga problema sa MRT na target daw niyang maisaayos sa unang 6 na buwan ng kanyang panunungkulan. Pag bumili ka ng ticket, isang lugar lang ang pinupunta nyo, hindi ba? Doon kayo bibili ng ticket. Yung LRT, ganun din. Bakit hindi natin gawin yung pagbili ng ticket? Maglagay ako sa mga mall o tindahan dyan na kung saan bibili ka ng ticket. Sasabihin mo walang makina. Di, hayaan mo muna yung tao sila pagbenta ng ticket dyan. Hindi ba? Para pag dating mo sa pintuan, okay? Pagpasok mo, nasa loob ka na. Hindi ka na nasa labas, mababawasan yun. Pagpasok mo, palilinisan natin yung kubeta. Bakit hindi? Yung escalator, paanda rin natin. Siguro, mga 6 months down the line, okay yan. Yung actual operation, sisiguraduhin natin na yung tumatakbo, hindi na mapeperwisyo. At yung ang hindi tumatakbo, aayusin para tumakbo. Yung import na bagon, dapat o pagdating walang supply issue, walang signaling issue, naaandar at tatakbo rin. Habang sa NAIA, plano raw niyang tanggalin ang general aviation na karaniwang dahilan daw ng congestion na nagre-resulta sa delayed flights. Para ma-decongestion na iya, kailangan meron kang light flying capacity sa ibang probinsya. Para makalanding sila, magagamit mo, mas mahaba yung airport, mas mahaba yung time na mag-ooperate yung airport, mas madede-congest mo. Tungkol naman sa problema sa mga plaka at lisensya, plano raw ni Tugade na extend na muna ang validity ng mga lumang plaka. Gagawan din daw ng paraan para pwede mag-renew ng lisensya online basta walang traffic violation. Aminado si Tugade na magiging malaking hamon sa kanya ang problema sa traffic. Kabilang sa mga naiisip na solusyon ang isang unified traffic scheme at ang madalas na clearing operation para mapaluwag ang mga kalsada. Dagdag pa ang pag-aaral ng paggamit ay iba pang uri ng public transportation gaya ng mga double-decker bus. Yung sa LGUs, kailangan iisa ang kukumpas ng integrated traffic system. Kailangan pag sinabing kailangan itong kalsadang ito mabuhay road, friendship road, subsidiary road, kailangan walang parking dyan. Kailangan walang basketball court dyan. Kailangan walang sari-sari store dyan. Sa dati ng pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, nasa 2.4 billion pesos ang nasasayang sa ekonomiya ng bansa kada araw dahil sa matinding traffic. Kaya mga problema sa transportasyon, hindi lamang sakit sa ulo kundi ramdam din ng bulsa ng susunod na administrasyon. Ivan Mayrina, GMA News.